Hulyo 1872, ipinatapon ng mga otoridad ng Espanya si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, isang liblib na bayan sa Mindanao, malayo sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Natagpuan ni Rizal ang kanyang sarili sa isang lugar na hindi pamilyar. Ang kanyang mga pangarap para sa bayan ay pilit pinahitahimik ng mga natatakot sa kanyang impluwensya. Marami akong pangarap para sa aking bansa, lalo na sa punaran nito sa komersiyo, medisina, edukasyon at agrikultura. Ngunit sa pangarap na ito, kailangan ko rin ang aking kapwa mga Pilipino. Kaya't sa ganun, naisipan kong bumuo ng organisasyon para sa pangarap na ito. La Liga Filipina. Para sa iyo ito, Pilipinas. Para sa iyo, gagawin kong lahat para sa ikabubuti mo. Kahit nakapalit pa nito'y buhay ko. Pagkatapos, makikita si Rizal sa isang paaralan. Nagtuturo ng mga batang estudyante. May hawak siyang aklat at nagpapaliwanag habang kumikilos. Magandang umaga, mag-aaral. Ang daan tungo sa kalayaan. Gusto natin makalaya, kailangan palayain muna natin ang ating mga isipan. Kailan kung bakit ako sinusulat at nagtuturo. Ang isang makabayan dapat ay matalas. Hindi lamang sa sining ng digmaan, kundi pati sa kaalaman at diwa. Dr. Jose Rizal, kaya po ba natatakot ang mga Kastila sa inyo? Marahil, ang kalaman ay nagdadala ng kapangyarihan, iho. Marahil, natatakot sila kapag naunawaan natin ang ating halaga. Hiilingin natin ang ating kalayaan. Ngunit ang kalayaan ay ating karapatan mula sa kapanganakan. Pagkatapos, isang lihim na pagpupulong sa gabi kasama ang lokal na pinuno na dumalo kay Rizal ay paghumingi ng payo. Buenos dias, Dr. Rizal. Buenos dias, senyor. Anong pakay mo dito? Mas mabuti sana umalis ka na dito. Ngunit hindi sapat na dahilan upang talikuran ko ang aking bayan. May iwasan ng revolusyon. Ngunit ito ay kailangan maging makatarungan. Kailangan tiyakin na hindi lamang tayo lumalaban upang manalo, kundi upang magtayo. Ating layunin ay may angat ang ating mga kababayan at siguraduhin na ang susunod na henerasyon ay mabuhay ng walang tanikala. Ang iyong mga salita ang nagbibigay sa amin ng lakas, Dr. Rizal. Kahit sa pagkakatapon, ikaw ang aming liwanag. Kailangan ng mga makabayan na maglilingkod kahit sa pinakamadilim na panahon. Ang nagkikita ni Rizal at Segunda Katigbang. Isang karangalan na makilala ka. Hindi ko sukat akalain na may makikilala kang tulad mo. Jose, ako'y natutuwa rin makilala ka. Ngunit alam natin hindi maaari magtagal ang ating pagsasama. Ang pag-ibig natin ay isang matinding pagsubok. Ngunit nananatili ka pa ako. Ang ating pag-ibig ay hindi kailanman mawawala.
Hindi ko inakala na magtatagpo tayo sa ganitong panahon at sa ganitong lugar. Inaasahan ang Kapitan. Ngunit tila may kakaibang lakas ang naglapit sa atin. Isang damdamin na hindi ko pa nararanasan noon. Jose, sa bawat araw na lumilipas dito sa dapitan, mas lalo kitang nakikilala at mahal na kita. Josephine, alam kong mahirap ang sitwasyon natin. Ako, nasa ilalim ng pagbabantay. At ikaw ay walang kasiguraduhan sa kung ano ang mangyayari. Hindi ako natatakot, Jose. Hindi hadlang ang mapadar o ang distansya. Ang mahalaga, magkasama tayo. Handa akong ipaglaban ka, Jose. 26 ng Disyembre, 1876, Cuartel de España, Maynila. Isang madilim na hukuman ng militar. Nakaupo ang mga hukom ng militar ng Espanya. May mga tagapanood sa paligid. Nakahimpil si Rizal sa panig ng mga nasasaktan, kalmado at marangal. Buenos días, Tribunal Principal. Buenos dias. Ang korte militar ay bukas na upang ipahayag ang final desisyon sa kaso ni Jose Potasio Rizal Mercado Y. Alonso Villalonda na pinanaratangan ng rebelyon, sedisyon at illegal na asosasyon. Patala sa record na pinag-usapan ng ating korte ang mga ebidensyong iniharang. Kagalang-galang na hukuman na patunayan na nagkasala ang nasasakdal. Nagpasimuno ng rebelyon sa pamamagitan ng kanyang isinurat, lalo na ang ngunit hiri, el filibusterismo na nagpudyok sa pag-aalsa ng katipunan. Ang taong ito'y banta sa korona. Nararapat ang hustisya na siya'y patawan ng parusang kamatayan. Mga kagalang-galang na membro ng hukuman, nakikiusap ako na makita ninyo ang katotohanan. Hindi nakilahok ni sinuportahan ni Dr. Rizal ang marahas na pag-aaklas ng katipunan. Ang kanyang mga akda ay nagtataguyod ng mapayapang reforma, hindi revolusyon. Ang paghatol sa kanya ay isang kawalan ng katarungan sa katotohanan ng katwiran. Dr. Rizal, maaari mo nang iharap sa korte ang iyong huling salita bilang depensa. Ako'y humarap sa korte nito, hindi bilang taksil, kundi isang Pilipinong nagmamahal ng lubos sa kanyang bayan. Ang aking mga isinulat ay naglalayong gisingin ang budi ng mga kababayan at magbigay inspirasyon para sa reforma, hindi para sa rebellion. Tugis ako ang anumang anyo ng karahasan kung kinakailangan ang aking kamatayan upang patunayan ang aking katapatan sa Pilipinas. Tinatanggap ko ito, subalit ang kasaysayan ang maghuhusga sa katotohanan. Matapos ang masusing deliberasyon, ang korte ay nagkakaisa ng pasya na si Jose Potasio Rizal Mercado Y. Alonso Villalonda ay nagkasala sa mga kasong rebelasyon at sedisyon at illegal na asosasyon. Ang hatol ay kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ang korte ay tapos na. Ang hatol ay ipapatupad sa pamambayan sa ika-30 Disyembre ng 1876. Panangko ang tungkulin ko para sa ating bayan. Naway magsilbing ilaw ang sakripisyong ito para sa pag-asa ng mga kababayan. Hindi dito nagtatapos ang laban para sa kalayaan. Tahimik ang hukuman habang dinadala sa Rizal palayo. Unti-unting dumidilim ang tagpo.
sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang paglilitis at pagsimula ng kanyang pagiging martir. Sa Josephine, ano man ang mangyari, tandaan mong mahal kita. Sa bawat huwag ako, ay nariyan ka. Jose, tandaan mo rin na hindi mo kailanman iniwang mag-isa ang puso ko. Dala-dala ko ang alaala natin dalawa. Ang pagmamahal natin, hindi na natin kahit walang salita. Paalam, Jose. Paalam, aking mahal. Adios, bayang sinisinta ang iyong kasarinlan, ang tanging adhika. Buhay alay sa pag-asang dalisay. Adios, umako. Handog! Alay sa pag-asang dalisay. Adios, umako. Consumatum est.